Hello mga karasa. So ina-unload kita. Dito na naman tayo sa ating bagong upload ngayon na video. I-upload tungkol naman ito sa ampalaya. So meron akong bawang, sibuyas at kamatis. So may itlog na rin. So atin po siya lulutuin. So ito, nagayat ko na po ang ampalaya. So yan, napigaan ko na rin siya. So inugasan na. Nahiwa-hiwa ko na rin yung bawang, sibuyas at kamatis. So pwede na. Salang ko muna yung kawali. So yun, gigisahin na natin to. Bawang. So yan mga karasa. So ang gawin natin sa bawang, ipa-brown muna natin siya. Lutungin ng kaunti. Tapos medyo ma-brown na rin. Kasi mas lumalabas yung bango. So yung lasa ng bawang pag medyo brown na siya. So ayan, yung sibuyas nilagay na rin natin. So ayan, pares lang yung proseso. Kailangan pulutong-luto yung sibuyas para lumalabas yung katas, lasa at amoy na mabango. So ito, kamatis. So ganun pa rin. Gisahin lang po ng gisahin hanggang medyo lumambot po yung kamatis, lalo pat dilaw siya. Sana kung medyo hinog, pero dahil wala tayo natin hinog, so dilaw. So yan, natin lagay yung ampalaya. Yan. So pinigaan ko muna yan mga karasa bago isalang. So pinuha natin yung ibang katas niya, mga buwas-buwas na tayo. So yung po yung kadalasan natin ng ampalaya sa bayan. So ang ginagawa ko, pag naluluto ako nito, lagi ko pinipigaan. Okay, malapit na to, malapit nang maluto. So ilalagay natin yung itlog na ating binati. Ayan. So binati na siya. Ayan. Para talagang kalat siya. Pag po kasing itlog na nilalagay dyan automatic siya na nilalagay sa sa ampalaya. So parang nagbubuto yung ganyan. Ginawa ko, pinatikin muna siya. Kaya yan, talagang kalat yung itlog. Kahit sa bigla mo ng ampalaya tignan, kahit maliliit lang yung itlog, is meron bawat tabla ng ampalaya. So yan, lalupat ka lang itlog lang ang aking ginamit. So kailangan talaga kalat siya. So yan, okay, pwede na to. Itlog talaga magkasing kailangan lutuin nun. So ito na, sa ating mangkok na yung ating ginisang ampalaya with itlog. So yan, at meron pa pala akong nakaligtaan bago pa pala ako kumain. Meron ako nakaligtaan at ito ay aking tuyo. So ito, pahabol. So pasensya na tuyo, buti at naalala pa kita. So yan, prituloy muna natin. Nabili ko ito 7 piraso, 10 pesos doon sa naglalako. So murang mura siya pag sa naglalako ka makabili kung natsatsambahan mo. So ito na po, luto ng ating ampalaya, luto ng ating tuyo, luto na rin ang kanin at nandito na po sa aking harapan. So ano pa gagawin natin kundi kumain. Pero bago yun, syempre kailangan muna natin magpasalamat sa ating may kapal. Yun, masasalamat muna tayo. Kaunting dasal lang naman bilang pasasalamat. Panginoon, maraming salamat sa aking nasa harapan na pagkain sa ngayong tanghali. Maraming salamat din po sa biyaya na palaging araw-araw niyong binibigay sa aming lahat. Nawa po'y wala pong ganong magutom na dito sa mundo. Lahat po ay makakain ng kumpleto sa isang araw. So yun, maraming salamat po. So ito na mga karasa, umpisa na natin ang pagkain. Ito po ang aking pritong tuyo. So yan, okay na okay po yung pagkakaprito. Tapos gulay na ampalaya ginisa with itlog. Okay,
Okay, so ano mga karasa, try na natin. So ayan mga karasa, kung napapansin nyo, nakakamay naman po akong kumakain. Siyempre medyo may paniniwala na mas masarap daw kasi yung kinakamay pag kumakain ka. Depende, siguro kung may sabaw ka tulad ng nilaga, kung ano dyan, laswa, kutsara gagamitin mo. Pero dahil dito wala naman tayong sabaw, inisang gulay, prito na tuyo, kaya magkakaya lang muna tayo, magkakamay na kumakain. So yun, paniniwala mas masarap daw yun, mas masustansya. So ayan, gulay muna bago natin dito sa kanin. Okay, siyempre ang ating tuyo. So isang pares na pares mga karasa ng ating ulam na tuyo at ang palaya ng ginisa. So yun, umpisa na po natin mga karasa. So ayan, makikita nyo mga karasa, napakaganda na pagkakaprito. Mga karasa, itong ampalaya na aking ginulay. So dito ko lang sa harap ng bahay ng mga magulang ko nabili. So sa harap kasi na yun, tawid ng kalsada is may garden, tanim na ampalaya. So yan, nabili ko lang siya ng tag 20 pesos ang kilo. Kaya naman pumurang mura dahil paubos na po yung mga bunga. So matatapos na po pag-harvest. So yung last na mga bunga, kaya kung mapapansin nyo sa unang pinakita ko pa lang na medyo may mga crack na siya yung bunga. So isa yun sa mga sinyalis na hindi na siya wala na siyang gamot na para sa mga insekto na ini-spray. Hindi tulad ng mga unang harvest na ini-sprayhan kasi yun ng para sa mga insekto. So kaya talagang makikita naman po natin na makinis yung mga gulay na naibibinta dahil yun sa ginagawa nilang pag-i-spray. So yun naman po, hindi naman po basta-basta nakakasama sa katawan yun. Basta ang gagawin po, hugasan lang ng mabubuti, hugasan tapos lutuin ng maigi. At saka sa bago harbisin yun, 3 hanggang 4 na araw muna yun bago harbisin, simula nung isprehan ng yung para sa mga insekto. Ganun katagal. So talagang wala na rin yung yung epekto ng gamot. So yun, basta ang gawin nyo, pag makabili kayo ng ganun, hugasan lang mabuti. Pwede babad lang muna sa tubig, kinabukasan ng paggulay, tapos kinabukasan hugasan ng mabuti, talagang maayos, tapos lutuin ng maayos na pagluluto, yung lutong-luto. So doon may iwasan po natin yung mapiktuhan tayo dun sa mga nilalagay nilang mga para sa mga insekto na gamot. Okay lang naman yun. So itong nabili ko, gaya ng sinabi ko kanina, so makikita nyo may mga crack na yung bunga, yung laman ng yung katawan ng bunga. Ibig sabihin hindi na siya yung ganun na protektado sa gamot, may mga tusok-tusok na rin siya. So kaya mura. So, 20 pesos lang isang kilo. So kabili ako ng isang kilo. Yan ang malaking pagkaiba dito sa probinsya, dahil meron mga ganun kamura lang na gulay na mabibili, or
di kaya naman kung may taniman ka, magtanim ka, di lalo pa makakalibre ka. So yun mga karasa. Ubos ang kanin, so ubos din yung isang mangkok na gulay, so tuyo na lang ang natira. So ganun po kasarap, busog. So yun mga karasa, muli nagpapasalamat ako sa inyong panonood sa mga aking nagagawang mga video, sa aking mga ina-upload. Maraming salamat. Sana po mas dumami pa aking viewers. Tulungan niyo po sana ako na mapaulag itong